Okay, if you think we're done with our posting, we're not yet done because we will have our account receivable subsidiary ledger. Of course, kapag sa servicing, account receivable subsidiary lang tayo meron. Pero kapag sa merchandising, both account receivable and accounts payable subsidiary ledger ang meron tayo. But here, mas easy ang ating servicing kasi nga isa lang ang pinag-uusapan nating subsidiary ledger. So let's begin with this one. But first is we need to analyze first. Ano-ano ba ang mga journals na merong account receivable sa account receivable? Ano-ano? Pause the video and answer it. Ano-ano ang meron? Since dito tayo mayroon tayong apat na journals dito, so obviously, ano? We have sales journal, okay? May mga account receivable ha, account sales journal, and cash receipts journal. Yan. Okay? Let's check. Dito tayo sa sales journal. Merong account receivable? Meron. Cash receipts journal? Meron. Meron. Pero pagdating sa ating cash disbursements journal, wala. Okay? Wala to. Okay? Wala ditong account receivable. Dito sa general journal, okay, possible to siya, pero usually kasi kapag nasa merchandising tayo, since nasa servicing tayo, okay, wala. So, ang dalawa lang talaga natin dito na candidate ay yung SJ and CRJ. Pero ang inuuna talaga natin dapat ay SJ and CRJ. Pero may mga times kasi na for example, dapat pala nauna yung CRJ kaysa sa SJ. So, ang gagawin ninyo is i-try nyo na lang siya. For example, mas nauna dapat yung date. So, ang gagawin nyo dapat is i-1031 na lang. So, maintindihan nyo yung mamaya. So, example, may mga transactions kasi, for halimbawa, na mas nauna pala talaga dapat ang CRJ kaysa sa SJ. So, hindi na siya maging messy na siya kapag i-erase nyo. Okay? Or i-white out ninyo. So, ang gagawin ninyo is, yung pangalawang transactions, i-automatically, i-1031 nyo na lang siya. Instead of nakalagay doon na 10/4 or October 4, October 10, para hindi siya maging messy yung papel ninyo, gawin nyo na lang siya as 1031. Okay? So generally, nauna talaga ang SJ kaysa sa CRJ. Okay? Let's start with this SJ muna. Tapos kapag na-receive nyo na yung papel ninyo, dapat meron to siyang boot siya dapat sa tinatawag nating account receivable subsidiary and accounts payable subsidiary ledger, dapat meron siyang beginning balance. Kasi kapag walang beginning balance, hindi ma-offset yung utang. So, ibig sabihin, before pa lang ng itong beginning period, meron ng beginning balance. Okay? Yan siya. Okay? So, we'll start with the sales journal. Again ha, unahin natin sales journals. Let's begin with this one. Customer A. Yung gagamitin natin yung date is yung mismong date. So we have here customer A, 10/03/2020. Lagay natin invoice number 7001. Nakuha natin kay sa SJ 1. And then, ano yung amount debit? This is 60,000 since pinag-usapan natin ito account receivable subsidiary. Okay? Nabubulol ako sa subsidiary. Pasensya na. Okay? So pagkatapos nito, ang gagawin natin ay lalagyan natin ng check. Kasi since ibig sabihin nalagay natin sa subsidiary ledger. Okay, wait lang. Ayaw talaga niya mag... Yan. Okay, we're done. 10:03. So sunod ay 10:08 kay customer D. 10:08 kay customer D. Customer D. So baguhin lang natin ito, yung date. This is 10:08. Okay, 7002. And then SJ to. This is 200,000. Okay, we're done. So, ibig sabihin, i-check na natin. Okay. Huwag yung kalimutan check ka agad. Ibig sabihin, nalagay nyo na para hindi kayo malito. Trust me on this one. Okay. Baka kasi hindi nilalagay after na. So, mas nakakalito yun.
So we're done with this customer D. We'll go to customer F. 7003. Okay. This is customer F, no? 1020. Kalimutan ko, 1020 pala to. Okay. 90,000. And we're done with this one. So lalagyan natin ng check. Ganyan. Okay. We're done. Now let's proceed with the CRJ. CRJ natin dito is ito. Mapapansin nyo to dito. Dapat ito na kukunin natin. Account receivable. Kasi account receivable pinag-usapan natin eh. So mapapansin natin dito sa account receivable, si customer C, wala siyang account receivable. Kasi nga, service revenue. Okay, cash sales. O specifically cash sales. Kapag walang account receivable, lalagyan na lang natin kaagad ng to check. Okay, ayaw niya mag-check. Bakit ayaw ba na mag-check? Yan. So, customer D. Customer D tayo mag-start. Nagkakaroon ako ng problema dito sa customer D. Kasi for example, kasi nga, ang customer D nga, tingnan nyo dito ha. Pagdating kasi dito sa sales journal, si customer D is October 8. Okay? Ito October 4. So technically, dapat mauna yung October 4. Pero naman, ang problem kasi dito is kapag unahin natin yung October 4, credit siya. Na ang account receivable dapat credit debit balance. Okay? So technically pwede pa rin man siya pero baka malito na kayo. Okay? So ang gagawin ko na lang is okay, ang gagawin ko ngayon ay ito pa rin ang gagamitin ito pa rin isusunod ko although mas nauna yung date so baka nagkaroon ng issue doon or problem dito mismo sa source documents baka okay, gawin ko na lang 10/31 instead of October 4. Okay? Customer dito, no? So, dapat masunod siya. So, 10:04 daw. Dapat ito mauna. Pero kapag ito mauna, credit balance kasi siya. Okay? 10:31 na lang unahin. Okay. 7 at OR number. Pag nasa cash receipt na kayo, OR number gagamitin ninyo. Credit, 50,000. Okay. Minus natin dito. And we're done. So, check na to. Okay, we're done. Now, let's go to, oops, nakalimutan ko to. CRJ1. Okay. Oops. Yan. So, customer A. So, this is October 10. So, ito pwede pa. So, OR number 3003. This is 60,000. Okay. Kailangan may zero to. Wait ha. Okay. Yan, dapat zero. Dapat wala siyang dash. So, okay. We're done. So, since na-reference na natin siya, lagyan natin ng check. Then, right after this one, let's proceed with customer E. Customer E. To. Kaya may mahalaga na mayroon talaga siyang beginning balance. So, customer E, 80,000. Okay. Zero. Yan. After this, we have customer D. Oops, nakalimutan ko. OR number 3004.
Customer D. Ito. Pansin nyo, di ba 10:25? Tapos gumamit na tayo ng 10:31. So, i-10:31 na lang din natin siya. Okay? Huwag kayo ma-stress masyado doon sa date. Hmm. Dalawang customer D. Okay? Tingnan muna natin ha kung tama ba itong pinagawa ko dito, dalawang customer D. So, mali siya. Hindi siya D. Okay? Customer B pala siya. Yan na pala. Problema pala tong customer B. Okay? Ako palang may problem. Okay. So, B pala siya. So, ibig sabihin, eto, tatanggalin natin to. Okay? Kaya nagkakaroon pala ako ng problema dito. Okay, ha? So, ito palang October, ito palang 31 na to, hindi pala to siya dapat dito, itong 50,000 na kinuha ko dito. So, mali pala to siya. Dapat pala sa customer B. Ayun. Yan. Tapos, i-move ko to siya pataas. Okay? Sensya na po. Mhm. Tatako dapat dalawa man ang customer D. Oops. Okay. Add lang natin dito. Okay. Lagyan natin, insert natin. Down. Yan. And then, error. Yan. Minus natin dito. Okay. Turn na yan. Ito, ibig sabihin wala na siya. Minus natin here. So, yun kanina po, yung customer D nilagay ko doon. So, change ko na. Nilagay ko na dito. Okay. So, ibig sabihin, etong customer E, saan yung customer E natin? Itama na. Okay. Ngayon naman, itong 3005 customer D. So, this is October 25. Kaya pala nagkakaroon ako ng problema sa date. Si mali-mali pala yung ginawa ko. So, this is 200,000. Okay? So, change nyo na lang ha. Karoon ako ng problema. Okay? Hindi na ako gagawa again ng video pa. Not unless if dami ng major na mga changes dito. Kasi baka mag-comment kayo na, ay, dapat before ako mag-record ng video, dapat verify ko, okay, human error po ito. So, hindi po natin siya na dapat, okay. I'm, parang, kuwan talaga kasi ako last time sa perfections na hindi ko nagagawa at natatagalan ako. So, huwag tayo mag-focus sa perfections kasi it's a waste of time. Kung ganito, so mali siya, so mali siya. Okay? So, check natin to dito. So again, namali ako dito, customer B, nilagay ko customer D. Okay, tapos yung transactions dito nilagay ko dito. Hindi na ako mag-change ha. Kasi yung last time kasi sabi daw, dapat daw, i-review ko daw yung videos ko before daw mag-record kasi nga daw may mali. Kung hindi na ako pwede mag-record kasi nga it's a waste of time already, not unless if may major error. Okay? So, intindihin nyo lang yung mga mali. So, dito man sa customer B. Tapos yung kanina din sa cash disbursements, nilagay ko na owner's capital. Dapat owner's drawing. Yun. Okay? Wait. Ba't ka galit, sir? Hindi po ko galit. Dapat zero to. Okay, wait lang ha. Clipboard. Yun ang na-learn ko sa life. We will not focus on perfections. Kasi it's a waste of time. Okay? Yun. Sobrang perfectionist ko kasi tapos na delayed na yung mga ginagawa natin sa life. You just have to do what you do. Lesson 101.
Don't chase perfections to the point na parang hindi na tayo nagsa-start, puro na tayo ng pagplano-plano kasi nga gusto natin perfections. Ang ending, hindi natin nagagawa ang mga dapat nating gawin. Okay? Dapat simulan mong gawin. Okay? Think we're done? So 0 plus 0 is equals to 0 plus 0 equal to 0, 0. So of course, ang balance natin ay 90,000. So ibig sabihin dapat yung account receivable natin ay 90,000. So tingnan natin sa general ledger. Kung hindi, ibig sabihin may problem. Oops. 130,000. Ay, sorry. Hindi pala to updated. Dito pala yung updated sa general ledger. Is a prank. Dito. Okay, hindi to updated dito. 90,000. Okay, so we're right. 90,000 po. Okay. Dito kasi tayo naglalagay. So i-copy paste ko pa rin to siya. So tama. Tama ang ating account receivable, 90,000. And we're done with our posting. Wait, titingnan muna natin kung papag merong mga dapat beginning balance, merong peso sign sa kada column. Okay, think we're done.